Christmas is over. Tapos na naman po. At paghahanda na naman for another year. And it's a natural to let it go. Hindi natin mapipigil. Yung calendar, tahimik, dahil nabibilang na ang kanyang araw. Diba? Bilang ng kanyang araw. Okay, so, last Sunday, I know na tayo po ay binigyan ng Panginoon. Mayroon po tayong natanggap. Bawat isa sa atin. At higit lahat ay yung buhay na walang hanggan. Na yun po ang tinatamasa natin. Biyaya ng Diyos. Na walang hanggang napasasalamat. Last Sunday, ay abala po tayo. We shop there, Shopify, Amazon, di ba? Preparing for the Christmas dinners and our loved ones, parties there, party there and here. Okay. So, kita natin na in a year, ang panahon na ganito ay talagang pinaghahandaan. Sometimes we experience great joy and when our presents were open, and sometimes yung mga iba, bitter disappointment, ay bakit ganito? Wag na magsalita. Diba? But siyempre, tatago na natin yon. Sometimes, mayroon pong mga laughter, sometimes there's sadness, siyempre, hindi natin may kakaila. Life is inevitable, di natin makikala, may ganun talaga. And if you look at the whole year and mag-reflect po tayo, magmuni-muni tayo sa ating sarili. At marami po tayong mga dapat na nagawa na sometimes you regrets, forget. And sometimes exhausted po tayo physically, emotionally drained. We don't know what happened, and we come to an end of another year. And the end of another adventure of our life. We are a little bit older. Ilang araw na lang, in just 3 days, dagdagan na naman po ang ating pong gulang. Amen? Hindi natin mapipigil. Okay, nadagdagan na naman po. And a little more experience, siyempre, habang tumatagal po tayo, di ba, experience na naman, kaya charge to experience na sinasabi. And we have few more, again, samo-samong pagsabak natin, sasabak naman tayo for another year. Ating pong kaluluwa, ating katawan. But I have a good news. Lahat po tayo ay makakatanggap ng pagpapala. There is a new year just ahead of us na tayong pinaghahandaan. There is a new beginning to the rest of our life. There is a new adventure just ahead. Kaya nga pong pamagat ng ating pong pag-aaral ngayon is, the end is better than the beginning. Medyo ano ba? May hugot ba? The end is near. Si Haring Solomon, binayahan siya ng Panginoon ng katalinuhan. Si Haring Solomon, siya po yung nabuhay na tao na napakayaman, napakatalino, at hanggang ngayon ay pinagbubulay-bulayan yung kanyang mga wisdom and knowledge. Dahil siya po ay isang Israelite, kaya ito po yung ating pag-aaral. From the book of Ecclesiastes, chapter 7, verse 8 to 10. Kaya nga doon ko po hinango po. The end is near. The end of a matter is better than its beginning. Kaya hiniram ko lang yung pamagat sa akin, hindi na ako mahirapan. Kaya alam niyo mga kapatid, pagbuo ng yung pamangat lang napakahirap na magbuo. Pero hingin natin yung katalinuhan ni Haring Solomon. The end of a matter is better than its beginning. And dinagdagan niya yon. Patience is better than pride. Patience versus pride. PP. Kaya mapipi muna tayo sa ating mga pride.
pipipiin tayo ng Panginoon sa ating mga pride. Do not be quickly provoked in your spirit. Subukan nyo ba na provoke? Ano po ang itsura natin pag tayo napuprovoke? Kaya sabi doon, do not be quickly provoked in your spirit. For anger, when you are provoked, may resulta. Anger. For the anger resides in the lap of sa isang mangmang. Kaya sabi natin dito sa verse 10, do not say, why were the old days better than this? Or it is not wise to ask such questions. Tayo po ay manalangin naman ng Diyos. Salamat po sa umagang ito. We welcome you, Holy Spirit. And this is the end Sunday of this year. We want to continue glorifying your amazing love, grace. Kayo po, Panginoon, ay magpakayag ayon sa aming pangangailangan. As we reflect the whole year that has passed, continue po, Panginoon, na mangusap kayo sa aming buhay ngayon. Encourage us from our failures, our experience, naranasan. In the name of Jesus, we commit ourselves unto you. Holy Spirit, kayo po ay manguna po, Panginoon. Kasihan niyo po ngayon ng banal na Espiritu, anointing each and every one na makinig po. Maging ang iyong lingkod sa umagang ito. We commit ourselves into your hands in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So, as I reflected at the end of this year, kung ano man naman po ang mensahe, what to say, itong umagang ito. Because this is the last Sunday of this morning sermon 2024. And I thought na si Haring Solomon, the words in Ecclesiastes, now the end is near. The end of the thing is better than its beginning. The end. Bakit niya nasabi na naman to? Kasi po, mga Ecclesiastes, this is the wisdom. When yung wisdom, ito po yung application ng knowledge. You may acquire knowledge, all the knowledge you have, but if you do not take an action, it is useless. Knowledge lang, pero wala namang gawa, hindi naman action. Kaya, experience. Natututo tayo. Charged to experience. That's why wisdom. Then wisdom comes, darating lang yon at the point na kakailangan natin. And this is the wisdom that comes from above, from God. As na dumaloy po, that flow in the human being of King Solomon. So maybe you have traveled over these Christmas holidays. Marami kayong pinuntahan, ng mamasyal, di ba? Punta sa Roppongi, makita ng kuti-kutita, di ba? Okay? Kami, hindi na kami tatakbo. Naglagay na lang ako sa bahay. Kaya mayroon na mga ano, kuti-kutita. Yung may iba, kailangan pa nilang, kailangan ka ba lumayo para mapasaya? Kailangan ba, pumunta ako sa London, sa France, para makita ang Eiffel Tower. Kung wala ka naman, kung mayroon kang pamasahe, why not? Diba? Kung wala ka naman pamasahe, huwag ka nang may stress na bumili pa ng maghahanda. So, tumingin ng positibo para ma-enjoy mo yung Christmas. Amen? So, if you know that the end of the trip is infinitely better than the beginning, kasi yung paglalakbay mo pa, di ba, ang dami mong ihahanda. Di ba, yung mga umuwi sa Pilipinas. Siyempre, hindi basta-basta na, lalipat na ako, bili na ako ng di ba? Pag bigla kayong bumibili ng ticket, napakamahal. Kaya 1 year ahead. Di ba? Yung mga emergency, kapag emergency kayo na ang mahal ng pamasahe sa aeroplano. Okay? Hindi naman ba sa Superman kayo, lilipad na kayo. Lilipad na kayo agad, tapos magano na lang, tatanggalin nyo lang dam nyo. Gano'n, hindi naman gano'n. So, it always feels so good to come back home and know that all the hours na inyong paglalakbay, di ba? Di ba? Kaya, kung naiisip nyo yung, nakakatuwa, mamasyal ako doon, gano'n. Pero dahil sa layo ng ating pamamasyal, di ba, nakakapagod. Excited kayo na makita isang lugar.
Di ba? Beginning, the end is better than its beginning. That's why yung pagpunta siya, excited kayo. Pero mas excited kayo, siguro kapag, ay, natapos na rin. So imagine kayo po ay sasakay ng tawag, barko. Okay. Yung mga naglalayag, sino mga kapitan ng barko? O araw-araw, nandun po sa barko. Si natin? Si brother. Si Joe Barce. Di ba? Sa barko. Lagi na sa barko. Yata. Hindi. Okay. So, imagine a ship that leaves dahil malayo. It takes how many days? Diba? Kung minsan from a distance, mabuti nga mabibilis ng mga barko ngayon. Hindi gaya, it takes a month. So when it returns, dahil mayroon po mga cargo mga yun, yung kapitan knows kasi mayroon po siyang mga dadaan. Halimbawa, may mga bagyo. Okay? Doon sa laot. Hindi nalaman kung malakas ang hangin. So, may mga weather may mga panahon na hindi na biglang dumarating. Mabuti nga ngayon, alam nila from satellite, 3 days before, 1 week before, alam na may parating na bagyo. Di ba? High-tech na tayo ngayon. Alam na natin, nakakapaghanda tayo. Noon, ay, may bagyo. Pag tumitingin lang tayo ng kalawakan, the clouds is nimbus. Okay, alam na. Okay, ang kalawakan ay maliwalas, walang bagyo, pero biglang dumarating. Yun ang panahon ngayon. Noon. Ngayon, madali lang dahil mayroon po tayong mga satellites. So, itong ilustrasyon na sinasabi ko mga kapatid, when it returns po yung barko, yung isang kapitan, maalala niya, he remembers nearly running around yung pinagdaanan nila kapag sila po ay babalik. He recalls yung kung kayo po ay kapitan o kayo ay nagmamaneo sa timon ng barko, hindi lang barko, o sabi natin bangka na lang. Dahil hindi na kayo nakakaranas na sumakay ng how many days na kayo po ay mag-travel? Hindi ko alam kung how many nights? Diba? Di natin alam dahil walang-wala kayo. Kung wala naman kayong smartphone, di nyo alam yung may biglang bagyong dumarating. Naku, bagyo, nasa taot tayo. Di ba nanganganib yung buhay po natin? Okay? And when you recall the spent nights doon po sa Kalawakan, hindi Kalawakan. Doon sa laot, siyempre, magkaroon kayo ng agam-agam sa buhay. Makakauwi ba ako ng buhay? O makakasalubong kayo ng bagyo? Okay? Doon po sa Biblia, ang ating pong Panginoong Jesucristo, noon siya, yung mga kanyang disciples, noon siya pa pumalaot, ang ganda ng ang ganda ng panahon. Pero nung nandoon po sila sa gitna ng laot, okay, biglang bumagyo. See? Ang ganda-ganda nga ng panahon, pero nung bigla silang nandun ay bumagyo. Walang Panginoong Jesucristo, hindi lang kasama. Okay? So, nagkaroon sila ng agam-agam sa buhay. Naku, may bagyo na tayo. Biglang dumating ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi pa nila, may multo. Hindi na naaninag ng Panginoong Jesucristo. Nung dumating ang Panginoon, pumunta sa barko, sabi niya, peace be with you. Ako to. Sabi ni Pedro, naku, may multo, parating na multo. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, okay, pumayapa ang bagyo. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos, because He is the Lord of natures, kaya niyang patigilin ang nature. Although in the form of human being pa rin siya noon, Diyos siya. The deity of Jesus Christ ay nandun sa Kanya. Then if we have Jesus Christ, whatever kind of circumstance o bagyo sa iyong buhay, kaya niyang patigilin ang mga bagyo sa ating buhay. Do you get my point? Okay. Ngayon, itong ilustrasyon na sinasabi ko mga kapatid, what is the relevance from ating pinag-uusapan, the end of the matter is better than its beginning. Okay?
Tingnan po natin, mga kapatid, sa ating pong binasa ngayon, for Him, in Christ alone, everything will be possible. It is impossible for us. Itong buhay na ito, sa paglalayag natin, marami po tayong mararanasan. Bubulagain tayo. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo nabubulaga, natataranta po tayo. Unexpected eh. Hindi alam kung anong gagawin natin. Kaya kung minsan mga desisyon natin sa buhay, dahil nabubulaga tayo, nagkakamali po tayo. But when we have peace in God, because we have Jesus, the unexplainable peace that you have now through His Son, Jesus Christ, hindi ka mabubulaga sa buhay nito. Amen? Ngayon, another illustration. Think of a soldier going sa isang digmaan. Asan ang digmaan ngayon? Sa panahon ngayon? Ukraine. Israel. Syria. Okay? Ang daming mga digmaan ngayon. Okay? Huwag na ka, di ba? Ano bang resulta ngayon ng mga digmaan ngayon? Inflation. So, yung gulo doon, naapektuhan din tayo sa gulo na yon. At nakakarating sa tahanan yung mga gulong ito. Gasoline, soaring high. Di ba? Ngayon, yung mga sahod natin, di mo alam kung paano ngayon pagkakasyahin. So, magulo doon. Di ba? Mas magulo sila doon, pero nadadamay tayo sa kaguluhan. Okay? It's not the end of everything better than the beginning for a soldier, and how he longs to complete his tour. And di ba kapag isasabak sila doon sa labanan, kasi alam nila, ang mission nila, mayroon silang pupuntahan labanan ng isang soldier. There is a war zone na pupuntahan, ipapadala siya. Hanggang kailan kaya matatapos itong digmaan na ito? Siguro sabihin niya, kailan kaya matatapos? Kaya sabi, the end of the matter is better than the beginning. My point po mga kapatid is obvious to that because many instances in our life, mga kapatid, there are exceptions to the rule that we will look at later, and then let's examine some points of this text dahil ano naman ang relevance po sa ating pong pag-aaral ngayon? The end of the matter is better than the beginning. And I will believe that it will help us here at the end of this year, last Sunday of this month, ay mayroon tayong matutunan sa salita ng Diyos. Una po mga kapatid na let's examine po is regrets. The whole year. And this verse can relieve your regrets. Regrets. I have regrets. No. In just 3 days, the year 2024, 3 days na lang, ilang tulugan na lang, it will become a part of history again. Perhaps you are mindful of opportunities that you have missed for the whole year. 2024, you have missed many mistakes, many failures that you have made. Regrets. Alam niyo mga regrets, mga kapatid, there is pain in regrets. Ano ba yung Tagalog ng regrets? Pagsisisi ba? And many people questions whether or not the end is really better than the beginning was. And this verse can help take the pain, the sting. Regrets sting. There is pain in regrets. Out of your regrets from the past. So many people say, sabihin na, ay napakabilis ang panahon. Sana nabibigyan ko ng panahon yung aking anak. Di ba? Nangihinayang, nangihinayang, regret, nangihinayang ka, binigyan ko na sanang panahon, mas binigyan ko ng panahon. Diba? What is love? For a child, love is time.
Kasi ngayon, di ba, dati yung anak mo, ikaw, sunod ng sunod sa'yo. Kaya spend time sa ating mga anak, nung bata pa sila, sunod sila ng sunod sa inyo eh. Kasi sa pagtanda na sila, kayo na ang hahabol. Tama mga kapatid? Kasi iba na yung Jedi nila eh. Ayaw na nilang mapakialaman. May sarili na silang mundo. Time, see, regrets. Again, there's pain in regrets. Okay, sabihin natin, alimbawa na lang yung panahon natin sa ating mga magulang din. I wish I had this year nung itong nakarang taon nito. I would love to fix. Gusto kong ayusin na yon. Yet, if you will seriously think about this statement, you probably don't mean it. Okay? But Ecclesiastes chapter 7, verse 10 says, do not say, why were the old days better than this? And then, sumagot, alam nyo, si Haring Solomon, nagtatanong siya sa kanyang sarili, siya din ang sasagot. Siya rin ang sasagot. So, itanong natin, yes, sagot na niya. Eh, napakahirap eh. Di ba, kung minsan may mga tanong na, mayroon naman talagang umiiwas, better not to say. Di ba? Mayroong umiiwas, nag-play safe. Pero sumagot, for it is not wise to ask such a question like this. For you do not inquire wisely concerning this, it is not wise to wish to go back in time. To go back in time? Why were the old days better than this? Bakit? Kaya kung minsan nga ngayon, alam nyo ano yung hayater naman ngayon, di ba? Yung mga damit parang bumabalik na naman yata sa mga dating, dati yung mga patusok. Ngayon na naman, pumunta na naman yung paluwag. Baka yung dati na naman, gano'n, no? Bell bottom. See, and even Haring Solomon, nothing is new under the sun. Everything is recycled. Balik na naman, pabalik ba? Nothing is new under the sun. Sabi nga ni Haring Solomon. Would you really like to relive the storms of 2024? Gusto nyo bang maulit-ulit yung ano bang bagyo na pinagdaanan natin? Kay rami ng winasak na tahanan. Diba? Anong winasak? Bagyo. Literally na bagyo nga, o bagyo ng buhay. Maybe you have undergone some physical storms. Would you really like to hear? Would you really like to... Kasi regrets nga, would you like to hear kung ano yung sinabi ng doktor na advice sa'yo, bad news yun, again? Uulitin mo ba na marinig yung bad news na yun? Hindi ba nakakaano na? Narinig mo na, may cancer ka na, tapos marinig mo na, may cancer na naman ako ulit. Matutuwa ba tayo ganon? Kasi na-overcome mo na yun eh. Or perhaps your struggle were spiritual, would you like to relive 2024 back again kung ano yung na-overcome natin? Think of it, mga kapatid. That's why the end of the matter is a new beginning, is better than a new beginning. The arrows that Satan yung ipinigay sa inyo na mga pagsubok, okay, so that your faith or ginamit lang ng Panginoon, hindi naman, ang Panginoon, hindi naman nagbibigay ng evil, mga kapatid. He let it, the devil, hinahayaan niya lang because he controls. They can never be used against you again. So to be sure, mga kapatid, that we will outlast, don't regret. Past is past. Would you really like to go back and struggle again for the whole year 2024? With those temptations, gusto kong balikan yung temptation na yun.
Gusto ba natin balikan na yun? 2024 is gone. Ngayon po mga kapatid, you are older than a year. And you are more wiser. Because you experience and you live it through. You overcome. Amen? You overcome because you are an overcomer. You are a child of God. Under the loving and controlling hands of God, that sometimes when God holds you, mayroon pong mahigpit. Nakuha natin mga kapatid. Sometimes if we let God na tayo panghawakan ng yung buhay na magpahawak tayo sa ating Panginoon Diyos, there are times na holding hands na maganda, holding hands. Sa mga nagmamahalan, di ba? Sa mga nagmamahal, di ba holding hands, magnamamasyal sila. Pero kapag naibali yung paningin at tumaliwas yung isa, ano ba? Mahigpit ang ano, oy, saan ka nakatingin? Yung mga nagmamahalan, di ba? Maghahawak-hawak sila, di ba? Ganda-ganda. Pero kapag yung lalaki nakatingin na ano, oy, iba yung hawak. Umihigpit. Di ba? Kung di na mahigpit, may kurot pa. Tama? Oh, yan, mayroon na katawa. Ganon din po mga kapatid. Kapag tayo nagpapahawak sa ating Panginoon, bilang anak ng Diyos, di ba? Oh, anak tayo ng Diyos, okay? Tayo mga bata, kuminsan, dahil hindi tayo sumusunod, tumataliwas tayo, mayroon tayong, gusto ko nanay, gusto ko ice cream, gusto ko, di ba? Kuminsan, anak, itong kuminsan, pag hinahawakan tayo, pati dito nahawakan tayo. Pero hindi ka papatayin. Ipinapakita dahil He's holding you firmly. Firm. Amen? Pero yung pangkahawak niya sa atin, hindi ka papatayin. Because He wants to guard you. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why, sabi nga ni James, okay? Naisulat ko ba? Wala, hindi ah. Okay, wala. Sabi nga ni James, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. So count it all joy when you are experiencing trials. See? Because God will use these events of 2024, even our failures, to help us grow in our faith. And if you think about it, the end of 2024 is better than it's the beginning, and we truly wouldn't like to go back and live again 2024, and hindi ka tatanda. Hindi mo ma-charge to experience all over again. Gusto nyo bumalik? Kung minsan gusto natin back to the future. We relive the past. Kaya nangihinayang tayo. Naku, alam nyo po mga kapatid, ito po mayroon po sinatawag na minimalism. Di ba kung minsan mayroon tayong mga bagay-bagay, ay magagamit ko yan. Ay magagamit ko yan. Ay magagamit ko pa yan. Ang dami na sa loob ng bahay. Sumisikip yung bahay natin. Nakuha niyo mga kapatid. Pumunta ka ngayon sa recycle shop. Sale. Diba? Ay, mura. Akala natin nakakamura tayo, di ba? Hindi naman mo magagamit eh. Pero nandun lang. Sayang lang din. We regret again. So we are freed from our past. Therefore, 2024, let it go. Amen. Let it go. Let it go. Let it go. Ano ba yun? Pangalawa po mga kapatid, tingnan po natin ito. Again, fear. Lahat naman po tayo ay mayroong kinatatakutan.
Second, this verse can calm your fears of the future. Papasok tayo 2025. Some people look at the beginning and ask at the beginning, will the end really be any better? So, nag-iisip na naman po tayo na, mas maganda ka naman kaya kaysa itong 2024, itong 2025? Naku, inflation! Pataas ng pataas! Hindi man tumataas ang sahod! Maybe you know the storms of 2024, yung bagyo na dinaanan natin, you are afraid again what the storms would be like. Marami ng bagyong 2025. Okay, anong pangalan ng mga bagyo ngayon? Dito nga sa Japan, ang pangalan bagyo, 1, 2, 3 lang. So, ano naman kaya ang bagyo na parating? Will I be able to bear up again under this storm? Remember that no matter how bad the beginning is, the end is always better. Bakit mga kapatid? Many Christians have more trials early in their Christian walk rather than late. And all of us are growing in our Christian walk. That's why, Lamentations again, it is good for a man to bear the yoke while he is young. If you wake up in the morning and the sun is behind the clouds, hindi naman palaging paggising niyo umaga ay magandang panahon. Pero sa mga matatanda, alam na nila ay makulimlim lang ngayon. Pero yung bata, ang sasabihin, ay walang araw ngayon. Kasi hindi niya pa naranasan eh. Ang akala niya lang na paggising niya, ang isang bata, paggising niya sa umaga na ay parang forever na yun, yung makulimlim. At magtatanong siya, bakit wala yung araw? That's understandable sa mga magulang. But an adult knows that the sun will shine again. Di ba? Mga magulang. Kasi magulang na nga tayo eh. Minsan nanggugulang pa tayo. And if you are in a dark period of your life, don't despair. The sun will shine again. The sun will shine again. Again and again. Because we know that life, ang buhay, hindi palaging dark moments. There are shiny moments in our lives. And if mga kapatid, the sun, hindi sun S-U-N, but the sun behind the clouds, and even behind the sun, there is the Son of God. Jesus Christ. So do not fear. And He promised, mga kapatid, the end of the matter will be better than the beginning because God is still in charge in the affairs of our life. And He promised to Israel throughout the prophet Jeremiah, ang sabi niya, for I know, do you know this? For I know the plans that I have for you. Take it. Take this promise. I know the plans. God knows the plans that He has for you. Says the Lord. Anong planong Panginoon? They are the plans for good and not for disaster, to give you a future or hope. 2025, we have future and we put our hope unto God. So do not fear. Hallelujah, hallelujah. Let me give you an illustration. Who knows Joseph? Think about the story of Joseph. He is sold out into slavery by his own brothers. Mismo niyang kamag-anak, ibinenta. From benta, from balon to benta. Diba? Balon, benta. Diba? Prison, from prison to palace.
from balon, benta, at mayroong pagsubok. Ano yung pagsubok niya? Babae. BBB. Tala babae na. Balon. Alam niyo, nung nandun sa palas, ang may pagsubok, ano, asawa ni Putibar, di ba? Di ba? O, umentra. Umentra. Okay, kung ito tinukso pa. Diba tinukso? So, ang lahat na pinagdaanan. Okay? See, because God has a plan for the life of Joseph, so much better you, mga kapatid. Tayo din ay may plan ng Panginoon. Taong 2025, we must stop and look at it. To conquer like a gold, we must be refined. And in the fire we can truly shine of our faith. If you are in a dark moment now, 3 days from now, matatapos din yan problema. Di ba ang sabi ni Apostol Pablo, di ba? Ang ating mga pagsubok, ano sabi niya? Panandalian lang. Momentarily. For our suffering is for a moment. Gaano katagal yung moment? It depends upon you. Amen. It depends upon you kung muni-muni mo regrets. Ini-enjoy mo bang regrets mo? And then pagdating mo pa ng fear. So if you are in a dark moment and dreading about your future, take heart from this verse. For the end of a thing is better than its beginning. Tapusin mo na para matapos yung paghihirap mo. Alanganin niya yung sama ng loob mo. The hurt in your heart. H again. The hurt in your heart. It's hurt. Tapusin mo na. The end. Oh, the end. The matter is the end. Anong matter? Ano yung matter? What's the matter? There are disputes. So end this matter in your heart and give it to God. See? Pangatlo po mga kapatid. Kanina, fear, faith. Third, I want to encourage your faith. We have looked at our past and our future. But this verse can also encourage us that we can face the pains that we will go through of the present. You are now in this present. You are standing now at 3 days. Matatapos na naman ang 2024. No regrets. And we are going to face 2025, okay? No fear. And the spirit of our time says that we should get it now. Kasi ito po yung spirito nga, get it now. Lord, I want patience now. Anong panalangin yun? Lord, I want patience, but now. Kagad, di makapaghintay. It cries out for an instant satisfaction. Nakuha niyo, Mared? But God says that we should rather wait for His time in the matter. You are familiar with this verse, Isaiah chapter 40, verse 31. Sabi yan, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up, okay, with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So 2025, ang kinin natin itong promise na ito, then the end will be better than the beginning. Amen? It is in the waiting that we learn to rely on God at tayo po'y magtiwala sa Kanya. The worldly man lives in this present, but the Christian lives in the future. We know the end of this life when we know that whatever will happen, if we will remain faithful unto God, then the end will be better than its beginning. And Jesus promised us in Revelation chapter 2 verse 10, sabi po dyan, be faithful. Sabi niya, be faithful until death. Ito ibig sabihin, hanggang sa kamatayan natin, magiging tapat tayo sa Kanya. And I will give you the crown of
life. Ano ba yung klaseng crown of life na yun? If you are struggling to hang on your faith this morning, sa umaga ito mga kapatid, take heart. The end will be better and it's worth for waiting for. Kasi sa paghihintay natin. Because there will become a time that no more pain, no more hurts. At iyon po yung the blessed hope na pinangako ng Panginoon. Aalis tayo because we are not here on this earth. Panandalian lang tayo. But what kind of panandalian? 70 years old? 50 years old? Yung mga iba, 30 years old, panandalian. Yung ganun ang panandalian lang nila. Others, 80 years old. Yun po ang time na panandalian lang. Ibig sabihin mga kapatid, that we only pass through this earth. Our home is not on this earth. That's why, ang lahat ng mga bagay na pinaghihirapan natin to mga kapatid, hindi natin madadala. Ang madadala na natin mga kapatid, ano po? Ang salita ng Diyos. Yung pananampalataya mo ngayon. Kaya nga, simulan mo na habang nandito tayo sa ibabaw ng mundo, mga kapatid, because we are on this earth, simulan na natin. That's why, sabi na ng Apostol Paul, think on the heavenly things. Not only here on this earth, but you have to think on the heavenly things because we are heavenly words towards heaven. Mayroon tayong patutunguhan. Lahat ay may iwan po natin dito. Kaya nga paghandaan natin yung ating patutunguhan. Okay, sino ba ang naghahanda sa kanyang pagtanda? May natahimik. Retirement. Okay. Naghahanda tayo. Yung mga nandun na sa kanilang ripe age, ay, nagre-regret yun, di ba? Yung iba, ay, dapat naghanda ako, ay, nag-ipon ako, ay, nag-ano ko. Pero ngayon, wala kang naipon. Ngayong itong edad na ako, 70, saka ka pala mag-iipon. Wala na. Di ba? Kaya kung minsan, bakit anong tatrabaho dito? Tatrabaho ko itong edad ko. Gusto dapat na mamasyal-masyal na lang sana ako. What you are today is the result of yesterday's decision. What your body is now, you are suffering, or kung ano pang mayroon ka ngayon, ito po yung mga decision po natin ngayon. Amen. So endure tough times, hang on to your faith. Endure tough times because we will be glorified at the end because this body is not meant for here. It will decompose, it will decay. That's why from dust to dust we will return to dust. Lahat tayo ay mamamatay. Maliban lang kung lulubin ng Panginoon bukas ay ito na yung pagdating ng Panginoon, in a twinkling of an eye, in a blink of an eye, we will be changed from a physical body, corruptible body, into a glorified body, and we will meet on the air Jesus Christ. And this is the blessed hope. That's why we are. Itong pinaghahanda, that's why we come here every Sunday to study the Word because God is preparing us for a better place. Rather than this Japan, Apple, na, di ba, anong tawag doon? Naamoy natin. Amoy Ringo. Ano yung mga kapatid, nung bagong kasalta sa Japan, ang Japan ay amoy Ringo. Di ba? Pag bagong sa Korea, amoy kimchi. Pag umuwi tayo sa Pilipinas, amoy ewang. So mga kapatid, itong pananampalataya natin, okay? Lagak lang ating buhay natin, trust in Him. Because when we go through a painful experiences in our life, may plano ng Panginoon sa atin. Only great and tremendous pressure can change our life. Imagine po mga kapatid, ang isang diamond. Paano na-form ang diamond? Yung nakikita natin doon sa, di ba?
sa tindahan. Nakakita na ba tayo ng diamond? Malilit lang nakita natin eh. Di ba? Eh kung minsan, sana yung mga babae gusto, hushi, diamond, hushi. Na, diamondo, makamundo talaga. Hushi ne. Di ba? Ne, kategori. Di ba gusto yung rekordin ko, kung sana yung Christmas present ko. Talaga lang kikiligin na, di ba? Na kahit peke, yung ano, di ba? Talagang isusuot natin eh. Pero bago na forma ang isang diamond, maraming pinagdaanan. Matigas na bato yun eh. Chinap-chap na ano yun. And even the gold, maraming pinagdaanan bago na purify na gold. Ano yun ang pinag-usapan natin? Yun ang Bargy, ano ba yan? Ilang degrees? 1,000 degrees daw. 1,000 plus. Oh, papararaanin ka ngayon sa 1,000 degrees. Diba? So, yung faith natin patadaan 1,000 degrees Celsius and how much heat. So, ibig sabihin, if we correlate in a metaphor po mga kapatid, sa buhay po natin, there is heat of friction, heat of crisis, criticizing your faith, at yung relationship, dadaan po yung ating pananampalataya through this kind of pressures in life. It will resort faith. The diamond of faith, the gold of faith. Kaya si Apostle Pablo, di ba? Lahat sinabi niya dyan. That's why mga kapatid, if you are under pressure, or if your life is being pruned right now, be assured that the end is better than the beginning. Because it is worth for your faith. Na sinasabi na Apostol Pablo. Hallelujah. Ang result, shiny, kumukutitap na gold. Faith. Amen. Shining faith. So that more of Jesus, less of us. Palapanan natin ang Panginoon. Magtatapos na naman ang taon na ito. How many action that you done? Pang-apat po mga kapatid. Bago po yun. For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed unto us. That's ang pangako ng salita ng Diyos. That's why mayroon po tayong patutunguhan. For the glory of God. Ngayon po mga kapatid, sa pang-apat. Okay. Take action. Action. Camera, action. The last thing that I would like to consider natin po nga pala, the verse that we must take is action. Useless po ang knowledge pag walang action. Useless po ang knowledge kung dadala ng dada. That's why, take action. Alam niyo po mga kapatid, mga nag-aaral ng 5 years course, 10 years course, useless lang yun kapag hindi gagamitin. Kailangan may application. Kaya that's why ang mensahe po mga kapatid, kung pakikinig lang, entertainment lang pag walang action. So if the end is to be better than the beginning, there must be a beginning. And perhaps there is someone here that never began his walk in life. Begin your life in Christ Jesus. You cannot end what you never begin. Kasi kailangan kang magsimula. Ngayon, kapag may pagsimula ka na kapatid, hindi panahon na ikay manghihinawa at magbansay at mag-surrender, kundi magpatuloy ka sa Panginoon. And perhaps there are Christians who have put up or getting out of their faith, their heart right with God, at hindi nagpatuloy sa Panginoon. Taong 2024, come back to your sense and come back into the family of God and reset your faith.
and give yourself unto God. You cannot end what you do not begin. Wala kang matatapos kasi hindi ka magsisimula eh. Kailangan magsimula ka. Kaya ngayon, maraming mga wish, resolution. Next year, I'm going to do this kind of exercise. Anong klaseng exercise? Hanggang sa kaisipan lang. Pero hindi nagagawa. That's why, take action. Pakikalabit sa inyong katabi. Take action. Hindi pa kalabit, ha? Kung hindi, baka hindi kalabit. Ulitin ko man, you cannot end what you do not begin. And as we face the beginning of a new year coming again, why not make a new beginning in your life? We mentioned that this truth, I mentioned kanina, that this truth is always true, not always true, but everything ends better than it begins. Nawawala ba tayo? Medyo mahirap. Take for example, someone who goes to a wild party at he came into his senses, nalasing siya, paggising sa niya umaga, nakalimutan niya yung kanyang pangalan. Meron ba yun nangyari? And the next person, the person, remember, ay wala siyang halala, kundi party-party lang. And that for that person, the end of the matter is not better than the beginning. Why? Or consider ang isang businessman na nagplano who makes a greater of piles of money but end is na nagkuripot sa kanyang sarili. Di ba kuminsan may nakikita tayo dun sa mga YouTube, kuminsan naghanda, kuminsan namatay na nga lang, hindi naman na-enjoy. Meron kaming napanood, aking asabang nanood, ay, nakalimutan, ang daming pera niyang naiwanan doon. Kanino siya nag-ipon? Yung pinag-ipunan niya hindi na-enjoy. Iniwan lang. Sayang. Kaya kuminsan tayo naglalaway, sayang binigay sa akin, sayang. See? Yung napapanood na nga lang natin. Ngayon itong he is worthy but scared to death. Kasi tayo lahat, we are scared to death. Ayaw pa nating mamatay, di ba? Amen? Gusto niyo ba na makita si Lord? Personally? So, tingnan naman, what about you mga kapatid? Will the end of your life be better than the beginning? Tanungin natin nga ang sarili. Kapag ikay isang makasalanan, then it won't be. And if this morning, sa umaga ito mga kapatid, you have been saved by the blood of Jesus Christ, you are headed for an end that is worse than your beginning. Medyo mahirap. Ask yourself, what will I tell to the Lord on the judgment day, before the judgment day? According to what you have done while you are here on earth, tatanungin ka ng Panginoon, anong pinaggagawa mo? How much time did you spend on spiritual things and material things? 6 days, you are on your job, in your own work. 6 days. But sometimes, 7 days, lahat sa atin. Amen? Will you tell him that I'm a good person? No. You cannot. Hindi mo masasulan na ating Panginoon ng mabuti kang tao. Hindi sa kabutihan mo. Nagpupunta naman ako sa church. Oo, nagpupunta ka sa church. Pero yung isang tenga hindi nakikinig. Yung isang tenga nandun. Kung saan-saan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo palagi, physically present but mentally absent. That's why when you are in a certain, di ba, sosyalan, be present. Nasubukan niyo na po na pumunta sa trabaho, nalutang ang iyong mga makaisipan. Wala naman talaga sa iyong kaisipan. Kaya kung minsan napagsasabihan kayo, ano ba?
Di ba? Ang iniisip mo, nasa Pilipinas ka na. Di ba? Kung nasa trabaho, parang nag-daydreaming ka na. Okay, pumunta kayo sa church, inulit-ulit ko na ba? Inulit ka, nandun dito kayo nga sa church, pero ang iniisip natin yun, nag-aalala tayo, yung asawa mo, yung kakainin niya. Yung aso mo na nandun na iwanan, hindi mo na isampu kaninang umaga. Di ba? Nagngangaw na yung aso. What I mean po mga kapatid, will you tell him, God, what you have done? And He will open the book of life and see your sins recorded there, itong kasalanan mo, and tell that you are not good as you thought. Or you will tell Him that your sins are forgiven because you are covered by the blood of Jesus Christ. You are forgiven. And there are many hard sayings from the Bible that we cannot understand. Plus, the hurt sayings that we hear from people. And these are painful. Many hurts. And if we can say that the end of our life, it will be better than the beginning of year 2024, lives us forever. And I pray that the God will touch our heart again. This end of Sunday morning sermon, it was better than its beginning. The past is history. History na lang yun po mga kapatid. But the future is a mystery. Amen? But God has given us a moment, 2024. That is why it's called past is past. No more regrets. Mayroon po tayong tatahakin. Mayroon tayong sasalubungin. Ang sasalubungin natin ng taong. That's why, be happy. Amen? Huwag may stress. Amen? Be present in the presence of the Holy God. And He will bless us. Amen? In just a few days, mga kapatid, the old year will be gone. The old year. That's why Apostle Pablo said, the old is past. Don't regret. But it's only experience already. The year 2024. But I have good news mga kapatid. 2024 is not the end. Pwede tayong magsabi ngayon, this is the beginning. It's the beginning. It can be a new beginning, a happier life. Because mayroon po tayong tatlong araw pa. Amen? Hindi 3 taon. I should say, 3 araw na lang. God promises us prosperity. He will bless the fruit of the works of our hands. Whatever we touch, because we are a child of God, He will bless us. Success and blessing for this coming year, all we have to do ay sumunod sa ating pong Heavenly Father. Blessing be upon each and every one sa pagtatapos ng taong ito. Pagpalain ng Panginoon. This is the end. Tayo po ay tumayong lahat. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Let us examine our heart and reflect again for the whole year that has passed. We have many regrets. And we have many fears again. There are storms that nakala natin it will not last. Sa taong 2024, nakala natin parang hindi matapos. Pero may katapusan na lahat ng mga problema. And even the pains and the hurts, may katapusan. Magtatapos lahat ito sa pangalan ni Jesus. That's why we speak every blessing in the name of Jesus. We speak na pagkanta yung kata, I speak the name of Jesus in every heart, in every problems, in every circumstances. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, if you speak Jesus over your heart, He will comfort you.
Lord God, we come into your throne of grace. Mabiyaya kayo, O Panginoong Diyos. Hindi kayo nagpapabaya sa inyong mga anak. Taong 2024, it will end in just 3 days. Hindi kayo nagpapabaya. Patuloy kayo po, Panginoon, na hindi kayo magpapabaya. Dahil tapat kayo sa inyong mga pangako na hindi nyo iiwanan. Hindi papabayaan ng inyong mga anak. We still hope and we put our trust in you na huwag kaming hihiwalay sa inyong mga panukala sa aming buhay. Dahil may plano kayo sa amin, O Panginoon. Pagpapalahin niyo kami na habang narito kami dito sa ibabaw ng mundong ito, patuloy po, Panginoon, ang covering mo, protection mo sa amin po. Ano man ang gagawin namin po, Panginoon, paggabay mo ang hinihingi namin sa umagang ito. Sasalubungin namin ng taong 2025 with a grateful heart because you are our Father in heaven. Thank you, Jesus. Bless each and every one. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan, circumstance sa buhay, O Diyos, give them hope and comfort them. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid.